Ang tahimik at antok-antok na baryong ng Camiguin, hindi nito tunay na pangalan, kung saan nagmula ang dati naming kasambahay, ay tulad lang ng ibang liblib na pamayanan sa kabundukan ng Cebu. Malayo sa usok at polusyon ng siyudad at ligtas sa kaguluhan ng mataong lugar, ang Camiguin ay tila perpektong lugar para magpahinga at huminga ng maluwag. Maliban na lamang sa isang bagay. Sa sandaling bumagsak ang dilim, ang payapang baryong ito ay nabubuhay sa mga multong daing at nakakapangilabot na alulong. Ayon sa aming kasambahay na si Laila, ang mga iyak at ungol ay nagmumula sa multo ng kanilang kapitbahay, isang babaeng namatay sa marahas at malagim na paraan sa kamay ng sarili niyang asawa. Si Clarita ay isang mapagmahal na may bahay at ulirang ina sa 3 nilang anak na sina Arlene, Buboy at Carlita. Nakatira sila sa gilid ng Camiguin, malapit sa bahay ng herbularyo ng baryo na tiyuhin din ni Laila at katabi mismo ng kanilang bahay. Ang asawa ni Clarita na si Reynaldo o mas kilala bilang Naldo ay isang pahinante sa pantalan ng Cebu. Matipuno, malakas at may pambihirang lakas. Kayang buhatin ng 2 sako ng bigas sa balikat ng sabay. Bilang haligi ng tahanan, araw-araw siyang nagbabanat ng buto sa pier. Samantala, si Clarita naman ay gumagawa ng kakanin at banana Q na ibinebenta ni na Arlene at Buboy tuwing hapon upang madagdagan ang kita ng pamilya. Mahirap ang buhay pero hindi sila nagrereklamo. Hanggang isang araw, dumating ang trahedya. Habang binubuhat ni Naldo ang isang sako ng bigas mula sa bodega patungo sa barkong papuntang Maynila, may narinig siyang sigaw. Paglingon niya, isang mabigat na bakal na kawit mula sa rigging ng barko ang tumama sa kanyang ulo. Bumiyak ang kanyang bunggo. Marami ang naniwalang patay na siya noon pa lamang. Duguan at walang malay, isinugod siya ng mga kasamahang pahinante sa pinakamalapit na ospital. Ngunit unang lunas lamang ang naibigay, walang kakayahang magsagawa ng agarang operasyon. Nagtamo ng matinding pinsala ang kanyang utak kaya kinailangang dalhin siya sa isang malaking ospital sa Cebu City. Doon, buong tapang na ipinaglaban ng mga doktor ang kanyang buhay. Sa isang himala, nabuhay si Naldo. Pag-uwi niya, tila wala namang kakaiba maliban sa makapal na benda sa ulo. Ngunit nagkamali sila. Lubhang napinsala ang kanyang utak. Madalas siyang sumasakit ang ulo, nakakalimot at kung minsan ay hindi na niya nakikilala ang sarili niyang asawa at mga anak. May mga sandaling sinisigawan niya ang lahat, sinasabing sila raw ay mga demonyong gustong pumatay sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, lalo siyang nagiging marahas. Ipa-confine mo na siya, Clarita. Baka hindi mo na kontrol, baka pati kayong mag-ina saktan niya. Payo ng mga kapitbahay. Ngunit wala silang pera. Mula nung maaksidente si Naldo, si Clarita na ang bumubuhay sa pamilya. Nagluluto, naglalaban ng damit ng mga kapitbahay at nagbebenta ng ulam tuwing tanghali. Halos hindi na sapat ang kinikita. Isang araw, sinubukan ni Naldo saksakin si Arlene dahil akala niya'y nilalason niya ito. Mabuti na lamang at nakatakas ang bata at tumakbo sa bahay ni Laila. Sa isa pang pagkakataon, itinulak ni Naldo si Buboy pababa ng hagdan dahil akala niya'y papatayin siya ng sarili niyang anak. Di naglaon, si Clarita na lamang ang may lakas ng loob na lumapit kay Naldo. Isang gabi, nilagnat ng matindi si Naldo. 3 araw at 3 gabing hindi natulog si Clarita upang alagaan siya. Takot siya. Alam niyang tuluyan nang nawawala sa sarili ang kanyang asawa. Hanggang sa mapagod siya. "Hayop ka! Kampo ni Satanas! Papatayin kita!" sigaw ni Naldo. Nagising si Clarita sa talim ng kutsilyong papalapit sa kanya. Tinamaan ng kanyang braso. Malalim, duguan. "Naldo, ako si Clarita. Hindi ako demonyo. Kapitbahay, saklolo!" Paulit-ulit niyang sigaw. Sa huli, hinila ni Naldo ang buhok, itinumba at pinagsaksak siya. 1, 2, hindi na niya mabilang. Nakatakas pa ang Clarita at gumapang sa labas ng bahay, humiingi ng tulong. Ngunit walang lumabas. Natakot ang lahat. Gumapang siya hanggang sa bahay ng herbularyo, nag-iiwan ng bakas ng dugo sa kalsada. Doon siya bumagsak.
Nang matagpuan siya ng tiyuhin niyang si Renato, huli na. Patay na si Clarita. 21 saksak. Isa ang tumama sa puso. Buong baryo ang nagluksa. At sa katahimikan ng gabi, nagsimula ang parusa. Maririnig ang kaluskos ng paa, ang hikbi, ang pamilyar na panalangin. Tulungan niyo ako, kapitbahay, parang awanan niyo. At hanggang ngayon, ayon sa kay Laila, nandun pa rin si Clarita. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan. Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat.